sigurado sila sa piling ng Ama. Ito nga yung kanilang isa sa kanilang mga katuruan, no? Yung the merits of the fathers. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa ng mga ninuno mo, parang taglay-taglay mo yun. Yun yung klaseng doktrina na pinanghawakan nila. So kung pinili si Abraham, pinili si Jacob, at galing sila kay Abraham at kay Jacob, sila din pinili. Ganun na kaisipan. Tama? Ito ang nagtuturo sa kanila na dahil dito sa merits of the fathers, no? Ito ang nagtuturo sa kanila na ang pagiging mula sa lahi ni Abraham kay Isaac, kay Jacob ay sapat na para maging matuwid sa harap ng Diyos, maging righteous. In other words, ang point ni John dito sa kanila ay yung mga Sadducees at Pharisees, wala man sila talagang desire na magsisi. Dahil para sa kanila, sila ay mga lahi ni Abraham. Okay? Kaya sabi ni John, mula sa mga batong ito, pwedeng magpanibago ulit ng lahi ni Abraham mula sa kanila. Paano itong mga to? Kung hindi sila magsisi, may naghintay ng judgment sa kanila. Kamatayan na walang hanggan. Sa mga nagsisisi, buhay na walang hanggan, of course. So yung bawat puno na hindi mabuti ang bunga, unang-unang tinutukoy dyan ay ang Israel. Ang mga Israelita, sila yung puno, sila yung vine. Sa Isaiah, sila yung vine na ready ng Diyos. Na sa pag-prepare ng Diyos sa kanila, talagang sabi ni Isaiah, nilinis niya, inalis niya yung mga bato, nagtanim siya ng puno ng ubas, binakuran niya yan, para hindi lang basta masila ng mga, para hindi masira ng mga magnanakaw o anumang mga mababangis na hayop na pwedeng magsira doon. Pero bakit nung namunga ay hindi magandang bunga? Okay, so nakaready na. Yung panakol na tinutukoy dyan ay yung judgment na padating, yung paghuhukom na padating. Okay? Which means na hindi ang pagiging lahi, hindi yung pagiging pagmumula kay Abraham, hindi yung pagiging galing ka kay Jacob, galing ka sa 12 tribes, ang pagiging matuwid, kundi pagsisisi lamang yung pagbabago ng buhay at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, pagsunod sa kanyang kalooban ang kailangan. Yung pagsisisi na mayroong resulta, may pruweba, okay, mayroong bunga. So in other words, ang kaligtasan po ay hindi siya hereditary. Ano ibig sabihin ng hereditary? No, hindi siya namamana. Okay, hindi siya namamana kung halimbawa yung tatlong ko si Levi yung Lester, no? Kahit na pastor kami, kahit Sister Merly ay debotong Kristiyano, it doesn't assure na sila din ay merong salvation para sa kanila. Nakuha niyo po. Siguro yung sakit lang namamana. Katulad ng kasagad ng sugar, ganyan. Siguro yung high blood, hypertension, yun. Pero, ang salvation ay pinamana. Ito ay personal mong relasyon sa Diyos. Ikaw at ang Panginoon. Okay, so hindi natin pwedeng ipagmalaki na ikaw ay mula sa ganitong lahi. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na yung nanay ko di diakono sa church, yung tatay ko ay ganito sa church. Hindi po, hindi natin pwedeng magmalaki. Okay, kundi kailangan mo ng personal na relasyon sa Diyos. So
So in other words, kung hindi siya hereditary, then kailangan mo rin tanggapin si Jesus. Kailangan mo rin magsisi, tumalikod sa kasalanan, at makita ang bunga ng pagsisisi sa iyong buhay. Amen po ba doon? Now, tingnan natin yung verse 11 hanggang 12 na po. Tutuloy ni John the Baptist. Sabi niya, binabautismuhan ko kayo sa tubig para sa pagsisisi. So, ang baptism ni John the Baptist is yung water baptism sa pagsisisi. Ngunit sabi niya, ang dumarating na kasunod ko after John the Baptist ay ang Messiah na siya daw ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Sabi ni John, hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Ang magdala ng sandalyas, ito ay tungkulin ng isang mababang servant. In other words, si John the Baptist na dinudumog ng mga tao, pinupuntahan siya doon sa wilderness ng mga tao para magsisi at magpabautismo. Sabi niya, even ako, hindi ako pwedeng hindi man ako karapat at maging pinakamababang servant nung darating na Messiah. Yan ang para kay John the Baptist. Okay? Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. At sa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang gikan, titipunin niya ang kanyang trigo at kamali, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. So, malalaman natin bakit babautismuhan kayo sa Espiritu at sa apoy. Malalaman, of course, alam natin yung Holy Spirit, di ba? Ang water baptism ay tanda or bunga ng iyong pagsisisi. Hindi nakakaligtas, alam naman na natin to, di ba? Hindi nakakaligtas ang bautismo sa tubig. Pag binautismuhan ka sa tubig, hindi ibig sabihin ay ligtas ka na. Binautismuhan ka dahil ito ay bunga na ikaw ay ligtas na. Okay, ito ay tanda ng iyong pagsisisi. Ang bautismo sa tubig ay tanda ng iyong pagtalikod sa kasalanan. Kasi pag nilubog ka, pag ahon mo, ikaw ay bagong tao na. You are a new creation, bagong creation. Iniwan mo na yung dati. Pag bagong nilalang ka na, iniwan mo na yung dati. Yung old has passed away. Wala na yung old. You have become new. Ikaw na ngayon ay isang bagong Daisy, bagong Yuri, bagong Yas, bagong Rock. Okay, ikaw na isang bago. Wala na yung dati. Hindi na yun binabalikan. Okay? Yun ang simbolo ng water baptism. Ano naman yung baptism of the Holy Spirit? Ano naman yung fire? Although ang fire ay isa sa mga simbol ng Holy Spirit, pero pinaghiwalay ito. Baptism of the Holy Spirit and fire. Hindi niya sinabing baptism of the Holy Spirit and fire. So, merong fire. Meron din yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang tubig naglilinis. Tama po ba? Ang tubig ay naglilinis. Of course, pag naligo ka, malilinis ka sa loob o sa labas? Sa labas. Gagamitan mo pa yan ng sabon para ma-disinfect o ano man. But the Holy Spirit, ang pagdating ng Holy Spirit, lilinisin ka sa loob. Hindi ka lang niya lilinisin sa loob, tutulungan ka pa niya na mamuhay, manatiling mamuhay na malinis. Ang tawag dyan ay yung sanctification. So, ang righteousness is yung maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Tama? Righteousness. Ang sanctification is yung from day to day. Kasi pag naging Kristiyano ka, praise the Lord kung agad-agad nagbago na ang lahat. Praise God yun.
Pero from day to day, meron pa rin tayong dapat inaalis sa atin. Sa pag-isip natin, yung pananalita, yung pag-uugali, ang hindi natin, sino bang may kayang baguhin ang kanyang sarili? Wala? Totoo po yan. Hindi natin basta-basta na mababago. Kahit na magpigil ka. Pag nagpigil ka, siguro mga ilang buwan, ilang taon, babalik din yun. Pag bumalik, baka mas worse. Tama po? Pero, mapangyayari sa atin yan because of the Holy Spirit. Kaya mahalaga din yung baptism of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, take note, baptism. Ang baptism ay immersion. Yung ilulubog ka. So, ibig sabihin, ikaw ay lulububan ng Holy Spirit at siya ang maglilinis, tutulong sa iyo, maglilinis from the inside out. Bakit from the inside out? Kasi hindi naman nakikita yung halimbawa, first time ko makita si Harold. Malalaman ko ba kung siya ay born again o hindi? Hindi man yan nakikita eh. Malalaman ko ba pag tinignan ko kayo for the first time, malalaman ko ba kung ikaw nasa iyong Holy Spirit o hindi? Hindi, di ba? Maliban na lang kung meron na akong mata na nakikita, mayroon kang aura, nag-glow-glow ka pala. Tapos lumalakas yun pag nag-super saiyan. Hindi po, wala pong ganun, hindi nakikita. Pero paano kung malalaman? Yung galaw ng Holy Spirit, yung pagbabago sa iyo, nakikita sa pamagitan ng galaw mo, kilos mo, pag-ugali mo, yung mga hilig mo, yung mga gusto mo, yun doon nakikita yan. So, bagaman hindi nakikita, yung galaw ng Holy Spirit, alam pa rin ng tao na gumagalaw siya sa buhay mo dahil sa mga nangyayaring pagbabago sa iyo. Amen ba yan? Dapat meron nagbabago. So, kailangan natin yung Holy Spirit sa ating buhay. Huwag nating hayaan na masuppress yung galaw ng Holy Spirit sa iyong buhay. Pag nararamdam may ginagawa ka, tapos nararamdaman mo medyo kumakabog-kabog. Sa bagay, ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ito, na medyo nararamdaman kumakabog-kabog, yun na yung galaw ng Holy Spirit sa iyo. Pag yun in-ignore mo, ibig sabihin sinoppress mo siya. Darating yung time kung dati halos gumalaw yung dibdib mo sa lakas ng kabog. Pag patuloy mong ini-ignore yun, paunti ng paunti yung conviction, paunti ng paunti yung galaw ng Holy Spirit. Hanggang sa darating time, di mo nararamdaman. Hindi na siya gagalaw siya. Kasi sinoppress mo na ng sinoppress. Parang hose. Di ba yung hose? Alam niyo yung hose? Na pag napitpit yan, kahit na may tubig sa gripo, unti-unti lang lumalabas. Or, baka nga walang lalabas dahil pitpit na siya. Huwag nating hayaan na mangyayari yan. Hayaan natin na gumalaw. Okay? So, hayaan natin na kumilos, gumalaw yung Holy Spirit sa ating buhay. Ano naman yung fire? Before that, no? Ano naman yung fire? Ano ba ang nagagawa ng fire? Kung ang water ay naglilinis, ang fire ay nag-purify at saka nagko-consume.